No. Traditionally, sa aking understanding na naririnig, bagamat ang talakay dito ni Brother Francis sa yung eunuch, yung trabaho natin, ano siya dun sa no father, no mother. Atas mo yung upuan mo. Atas. Sa upuan. Atas. Nung binasa ko to, Atras. Layo pa. traditionally, number one, meron nakalagay dito yung predestination. Pakibasa, basa. There are some eunuchs which are sober. Pakibasa mo Gitna mo. Ako ang nabasa ng talata mo. Sinusunod lang ko yung pagtuturo mo eh. Matthew 19:12. For there are some eunuchs which were sober from your mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs from men. Baka mamaya. Sige. Ikaw nga eunuch. And there will be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven. Seek he that is able to receive it. Let him receive it. Talagang tumakang ka. Okay. Number 2 is made by man. Ang ibig sabihin. Number 3, yung themselves. Make themselves. Ganda mo yung sulat mo kasi Make may video eh. themselves. Sa traditional na aking nagagamit ito kahit sa iba, tatapos dito sa yung pagtuturo natin na may predestination is sa iba. From mother's womb, ito yung predestinado. Basta't ikaw ay tinawag bilang mag-eunuch. Kasi huwag na natin buksan yung pwede pa kayo magsulog. Sabi ko susugan ni Brother Francis. By predestination, talaga may tinawag na eunuch talaga. At nakalagay din naman, made by man. Made by man. At meron naman yung kusa nila by themselves. So, habang binabasa ko siya, ang nakikita ko, ito ay kinokontra ng marami. Let's say, dun sa topic natin sa hukom, bakit mo obligahin yung tao? Sa end time, dahil Calvinism yan, huwag mo obligahin yung bata, hayaan mo pagdating ng araw, siyang maging pero malinaw, parang extreme to na both extreme on the other side. Ito predestinado. Pero meron ginawa, in-identify. May number 1, may number 2, number 3. From mother's womb, talagang kahit na hindi yan, tinawag talaga yan, na magiging eunuch yan. Sa term na ginagamit lang natin eunuch. Pero pag talagang pastor yan, or ligtas yan, ligtas talaga yan. Ngayon, made by man, kinategorize, talaga palang may tinetraining na para maging eunuch. Kahit hindi gusto ng tao. Nung bata, mula sa pagkabata, I don't think kahit nga kayo sa Nazareth na si Samson, since birth niya, may ginawa ba yung magulang niya para maging, para maging Nazareth. Just like Christ. May training. May training. So hindi mo pwede kontrahin. Ito ay, yung talata, pang kontra dun sa extreme predestination ng iba na, hindi mo na dapat pilitin yung bata. Dito man by themselves, may calling yung tao. Talagang siya, kusay niyang nakarating sa kanya, gusto niyang maglingkod. Siguro yan yung ating understanding kahit sa sarili nating mga buhay. Ang daming gulong buhay na dinaanan natin. Pero bakit tinawag ako? Ngayon, naglilingkod ako. Eunuch, as per pinag-usapan natin, eunuch, in terms of yung pagsisigi, Brother Freddy. Kahit wala kang asawa, kung hindi ka naglilingkod, hindi ka rin totoong eunuch. May asawa ka, pero nagpakapon ka para sa ministry, eunuch ka. So, spiritually speaking yung pinag-uusapan for themselves. Ngayon ganito, nung binabasa ko siya, alam mo pala, tinitingnan ko, so, pwede mo sabi para Francisco, sa nakikita ko, pwede mo siyang i-dagdagan or i-ayos. Iisa lang siya. Ito palang, nung tinusundan ko yung tinuturo, tapos dito sa hukom, yung predestination, pag inilapat mo pala yung hukom, talagang made by man since birth. Yung bata, tuloy-tuloy mo siyang i-training, magiging eunuch yung bata. Then, after a while, pag dumating yung full grown niya, tulad na binabanggit mo kanina, in due time, when the fullness of time, dumating kay Kristo, ni-eunuch din siya. Nung dumating sa kanya, kusa na siya. Pagdating natin. So, hindi pala siya, Brother Francis, na nakita ko, binabasa ko, hindi siya magkakakontra itong talata.
nagagamit traditionally for extreme predestination. Pero totoo talaga na mayroong mga bagay na gagawin. Pero hindi siya tatlo actually, sa nakita ko, isa lang siya. Tama ba ako? So mag-engineer ko is parang tanong na rin. Tama ba ako na yung from the mother's womb, ito ay predestinated na siya talaga as a, what we call this, eunuch. Pero, castrated na siya. Pero ibig ko sabihin, yung pagka-castrate niya is mayroong bahagi, yung man. Mula sa kanyang magulang. At ito then after that, pag binitawan mo na siya, themselves na. So yung predestination niya, hindi bangga doon sa themselves. Hindi siya ng kusa na basta gusto niya. May bahagi lagi yung man. Kahit hindi niya magulang, kahit yung taong ginamit sa kanya ng minister na maging pare, maging parang tawagin natin. Hindi automatic yung themselves eh. Oo. Itong themselves, ito yung sa malaki na. Oo. Pero talagang pag predestinado ka, pero yung pagiging predestinado mo, hindi pwedeng hindi involved yung man. Be it as a parent, be it as a minister, Brother Freddy, ito yun. Dadalaw tayo. Kahit hindi mo siya na, kasi yung message natin kung sa Melchizedek, actually nagkakaroon siya ng kabuluhan. Pinag-aaral ako siyempre nagkakaroon ako sa appearance. Sa Paano ministry. naman instruction ng Diyos? Instruction ito ng Diyos. Ang audible voice, Ang magulang ang binigyan ng instruction eh. hindi. Kaya nga tayo mayroon tinatawag na ministro. Sa Bible, mayroon tinatawag, bakit mayroong high priest na nagdadala, high priest, na naghahandog kasi hindi kaya ng isang makasalanan ng isang magulang. At mayroong ministering priest. Itong ministering, hindi pa nga ano eh. Hindi nga niya kaya mag-isa eh. Hindi siya makakapasok sa napapasok nito eh. Mayroon talagang itinalang, even sa monarchical system ng Diyos na ginawa, kay David, hindi kaya ng mga magulang mamahala sa nagkaroon muna ng isang mataas na hari. Maging sa church, mayroon unang may episcopal yan, may episcopos mo nang ginagamit. So yan ibig ko sabihin, ang encouragement ko sa iyo, Brother Freddy, ganito. No, teka, gamitin ko eh. Dito sa Melchizedek, sulat ka sa papel, kasi sulat ka sa papel, huwag kayo pupunta rin. Pangkiram ka. Kaya, sulat ko sa papel. Dito sa Melchizedek, ang inaano rito yung no mother, no father. No father or mother. And mother. Sa tipong ito, doon sa man, dito i-consider yung isang manggagawa, ito ginagawa ko yung encouragement kahit doon sa mga bata. Halimbawa, yung batang gusto magpagamit na bata, niram ko sa magulang, o gamitin ko yung mga anak nyo, bibigyan ko ng assignment, ano na siya? Man na rin siya, kahit siya young people, taga-recon siya. Kasi kung ganon, dito papasok yung no mother and no father, no father and no mother. Yung man, yung tao, pwedeng magulang hindi nagagamit sa kanyang anak eh. Dahil wala siyang assert, wala siyang alam-alam. Dito papasok yung bakit ka tinawag na word of elder dito. Ako, Brother Freddy, ikaw yung man na gamitin mo na dahil mahina yung isang tatay. Hindi na kayo mag-assert. Kaya mo mag-assert. Naintindihan mo yung kung, tutulungan mo siya. So yung pagiging yun ng bata, yung mga bata, na gagamit tayo. Actually, yung sinabi ko is just encouragement, tapos may nakikita ko na hindi pala siya magkakakontra. So yun lang. Okay, mabilis lang ako, no? 1 minute. 1 minute, 1 minute, parang 30 yan. Pag sinabi mo Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation, kahit wala pa sa womb, wala pa yan sa womb. Predestinated yan. Ibig sabihin, hindi pa nasa womb yan. It's predestinated before the foundation. Be careful tayo. Hebrews chapter 3 verse 4, ang Diyos ang nagtatayo ng kanyang tahanan, hindi ang tao. Made by man, ginagamit lang yung isang tao, kasi marami nagtatayo eh, hindi na itatayo eh. Ginagamit lang ang tao para maitayo yung templo ng Diyos. Ang nagtatayo at nag-aano, isa lamang ang Diyos yun, pero ginagamit lang physical. Pero pag sinabi made by man, pag ang Diyos nakita yan, kaya palang tayo magtayo, di ba? Hindi dyan naintindihan. Make himself. For he did Ang for sabi, now. ang mga tao nagmamataas eh. Siya na ang Diyos eh. Siya na yung sinugo, siya na ano eh. Papakita ko lang. Hindi, iba na yung... Make himself self-centered. Ang nangyayari ngayon, pag siya ang pastor, siya lang masusunod. Hindi mo naintindihan. Siya lang masusunod. Yung make himself,
Mali ang iniisip mo, hindi Kaya nga, sandali, pinapakita natin. Make himself, siya mismo nagtatayo sa kanyang sarili na he is nakasulat. Iba yung sabi mo. Abra, pwede, makinig ka naman. Umupo ka muna. Oo nga, pero gusto Ay, yun kasi gusto mo yan? dedicated ko yan na talaga 1%. Pero pinapakita lang, ano ba yung talaga sa sinasabi ni Scripture? Ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan? Patay mo na. Tingnan natin yung banal na kasulatan, may sinasabi yung banal na Nakasulat na. kasulatan. Okay, yung bating, eunuch, father-in-law, Godhead, Melchizedek, parang eunuch mo rin, no? Kukonekta natin yan. Father-in-law muna. Ito yung privilege ko. Sa Taguig ba narinig yung father-in-law? Hindi ko niya sinabi kung saan. Okay. Pero may sabi. Ngayon, ang pinakamagandang itanong mo, si Abraham, siya ba si Isaac? Ang pinakasalan pa ni Rebecca, si Abraham. Si Abraham ba ang father-in-law ni Rebecca o hindi? Maganda. Parang typology na yan. Psychology, oo. So, ibig sabihin, mag-quote ka rin, kumuha ka dun sa file, database of Godhead quotes. Punta ka sa file ng Progressive Ministry. Nandun, database of Godhead quotes. Mamili ka, sobrang dami, no? Ipakita mo lang, may Father, may Son. Si Jesus Christ yung Son. Yung mapapangasawa natin, Yung anak. yung anak ng Diyos, hindi yung Diyos mismo. Okay? Kasi yung Diyos mismo, yan yung bridegroom. At meron pang Matthew 22, di ba hiningi niya talata? May talata sa Matthew 22, mapangasawa ng kanyang anak. Oh, meron pa yung bride, no? So maraming talata na pwede i-type. Sa Bible, ang father-in-law, hindi father-in-law ang Diyos. Oh, sa Bible, father-in-law ang Diyos pala. Hiningi niya. Yun ang talata sa Bible. May quote ba yan galing sa Oh, Bible? marami, pero yung quote ko kasi, iba ang Diyos Ama, iba yung anak ng Diyos, with Jesus Christ. Yan ang maraming quote. Yung palang i-quote mo, pwede na yung pang father-in-law eh. Bakit? Sino mapapangasama sa dalawa? Yung ama o yung anak? Ganun lang. Mapapangasama ba yung ama o yung anak ng, ang anak ng Diyos? Bigyan mo lang ng multiple choice tanong. Oh. Sino sa dalawa mapapangasawa? Yung ama ni Kristo o si Kristo? Ibig sabihin, yung father-in-law, yung anak tatay, yung parang manugang ay... Yung father-in-law, na sabi niya walang talata, yun yung tatay ni Kristo. Tatay. Hindi tayo related nung wala si Kristo. Kunin mo itong talata, Brother Magellan. Aliens tayo. Ibig sabihin, hindi ka related. Pero dahil sa anak, Naging. reconcile sa Diyos. Paano ka na-reconcile? 5. Hindi ka diretso sa Diyos. Dumaan ka kay Kristo, kaya ka reconcile sa Diyos. Oh. Ay, hindi naman yan father-in-law ah. Oh. Eh, hindi mo na asawa mismo yung Diyos eh. Dahil si Kristo ang asawa mo eh. Oh. Kasi sa Revelation 3:12. Ito ba father-in-law? Oo. Revelation Ito ba father-in-law? Revelation 3:12. Revelation 3:12. Di ba, My father and if- your father and my God and your God. Ay, Hindi, hindi. Sa ihaharap. Revelation 3:12 pala. Witness. Iharap niya, sama. So, marami. Hindi naka-letra for letra. Pakinalan niya letra for letra, father-in-law. Okay, ito na ang father-in-law, si Rebecca, at si Abraham. Di ba kanya father-in-law yan? Hindi ba yan ang tamang type? Tanungin mo, hindi ba si Abraham yung type ng God the Father? Hindi ba si Isaac ang type ng Son of God? Si Rebecca ang bride. God the Son of God. Hindi ba si Rebecca ang type ng bride? Si Eliezer ang So, type yan ni na. Brother Sa Branham. quote yan. Hindi quote ang salitang father-in-law. Brother Francis, Pero research mo na rin baka sakali. Si Brother Branham ang Eliezer. Brother Francis, ginamit ni Brother Branham. Si Eliezer ang si Brother Branham. Tama. Tama. Pero, yun nga. So, yung father-in-law, yan yung tatay ni Isaac. No. So, ngayon na makonekta ka sa unit yan, no? Paano mo makonekta yung father-in-law? Abraham da. We are adopted. LCM. Si Abraham da. Si Abraham, hinanda niya, ng LCM, si Isaac. Kinapun niya rin, parang kapun din. Ipapaliwanag ko sa inyo ang maraming gamit ng santang yuno. Kasi ang santang yuno, maraming application.
Dito tayo sa malalang LCM ng mundo. So, hukom to, PTA. Hukom PTA to. Ang Abrahanda, under PTA, hindi under LCM. Parang minanage ng magulang ng LCM ng anak, yan ang Abrahanda. Ngayon, bakit mahalaga ang Abrahanda? Para hindi ka mahulog sa fornication. Yung Kanaanita, represent type niya ng fornication, bagamat pwede sila mag-asawa ng matino. Pero sa type and shot, typology tayo. Ang Kanaanita na pinaiiwas ni Abraham si Isaac ay type ng worldly, type ng unbeliever. Merong unbeliever nag-aasawa ng matino. Pero nandito tayo sa type and shadow eh. Sa type and shadow, dito sa mensahe natin, yung unbeliever na asawa ay type sa worldly na asawa, type sa papunta fornication. Hindi lahat ng unbeliever nagpo-fornicate, may asawa matino. Pero type and shadow tayo ng spiritual. So, hindi physical fornicator, spiritual fornicator naman. Magtayo na maabangan yung mahulog yan. Okay. Sundan nyo, maganda to. May kukonekta ko na. Yun kasi ang topic eh. Yung spiritual fornicator, minsan tumatagos pag sobrang luwag, tumatagos sa literal fornication. Nasundan niya? Ang spiritual fornication, pwedeng hindi ka nagpo-fornicate sa laman, pero Nicolite ang lukward ka. Pero marami tayong miyembro dahil lukward, napupunta pa sa fornication na physical. Ako niya. So, connect-connecta siya. Ano kinalaman yan sa yuno? Ano ba ang yuno? Meron tayong physical literal yuno, meron tayong spiritual yuno. Dapat una yuno bago application. Pero galing tayo kay father-in-law. Father-in-law ni Magellan. So, iikot mo na lang. Yung father-in-law ni Magellan, tinayip natin kay Abraham. At dahil mula kay Abraham, tinayip natin sa Abrahanda. At mula sa Abrahanda, tatagos pa ng Melchizedek. I-explain muna sa inyo yung application sa yung PTA natin. Gusto natin yung anak natin maging banal. Amen? Amen. Gusto natin yung anak natin hindi mahulog sa fornication. Hindi lang physical pati spiritual, technically. Ngayon, ganito. Yung eunuch na unang type bago yung paliwanag. Yung eunuch ngayon, sa Matthew 19:12. 19:12. 12 to, hindi lang 12 isang lang. verse. 12 lang? Okay, tama, may isang verse. Pero, merong isa nagsabi na huwag na kami mag-asawa, sabi ni Pedro. Buti pa huwag na kami mag-asawa, sabi ng apostoles o mga disiplo. Ganito, ang eunuch ay type sa hindi nagfo-fornicate. Dalawang aspeto. Kaya ang Hindi, definition, malaming application eh. kaya ang definition Isang niya, application muna tayo. Hukom PTA, References. application muna tayo. yung eunuch, Teka, ang teka, definition teka, niya, teka, record, hindi ka na-record, lapit ka rito. castrated person. Lapit. Kailangan record ka, pala yung record ka. Kung pupunta ako dyan, mawala ako sa video, ikot na yan. Hindi, naririnig. O umikot ka. Castrated person. Yung eunuch, ang definition. So, castrated person, Kapon. yan yung unawa na literal. Pero nasa type tayo. Kaya nga, Yung castration, type and shadow tayo, hindi literal. Yan yung napigilan ka na mag-asawa o mag-fornicate. Ang parehong epekto ng castration, hindi ka makapag-asawa, mag-pamilya, hindi ka makakapagtalik eh. Sa physical. Oo. Pero, kasama na hindi ka makaka-fornicate. Naintindihan niyo? So, yung fornication, na konektado sa topic natin ng hukom PTA, pwede konekta sa eunuch. Bakit? Ito, unconsciously na yung eunuch mo si sister dahil kulang ka sa setup na assignment na wala tayo recording. Pero dapat excited na siya dahil kulang yung nagkaroon ng vacuum, mag-50 na yan 70. Parang sponge. Oo. So, yung PTA related sa Abrahanda, ang purpose niya, gagawin nating spiritual eunuch yung anak natin. Ibig sabihin spiritual eunuch anak natin, hindi siya magkakasala Spiritually and physically. sa physical na aspeto. Of course, malalim yung spiritual. Physical muna tayo. Kasi kung PTA, di ba, lugar ng anak natin?
So LCM naman ang natin pinag-usapan. Lukewarm CM, no? So itong lukewarm CM ang ina-address. LCM, lukewarm CM. Ito, hindi love eh. Hindi ko na love eh. Lukewarm love eh. Lukewarm CM, lukewarm courtship marriage. Yung iba, maswerte kung umabot ng marriage. Ang iniiwasan natin, magkaroon ng fornication ng anak natin. Ang pinaka-second best, iniiwas natin maging unbeliever asawa ng anak natin. Asawang matino, pero unbeliever. Bumaba na standard natin, nakontento na tayo. Kung matino lang asawa, may pera lang, okay na. Pero ang pinaka-highest standard, spiritual ang asawa niya. Bere ang asawa niya, nagpapagamit ang asawa niya. Yan ang ultimate. Mula doon sa spiritual, matinong asawa lang sa lupa. Tapos yung pinakamalala, hindi na spiritual, ano pa, pabaya pa. Yung pababaya, tatama na sa fornication yan. Siguro hindi nag-asawa, live-in. Di ba? So, yung salitang yunok, malawak na. Pero apply pa na sa PTA. Ngayon ko lang natalakay. Wala pa sa English yan. Ngayon ko lang natalakay ng yunok applicable sa Abrahanda PTA ng LCM anak natin. Okay? Papasok na tayo sa verse. May tanong? Singit ko lang. Teka, kailan ma-record ka? Doon sa side Hindi, wala kang salita. Hindi ka na ma-record ka. Doon sa side ng isang magulang o isang lalaki na may asawa naman siya, pwede pa rin siya, di ba, maging yunok, though siya ay hindi yunok physically. Doon sa aspeto naman ng spiritual siya yun. At pinaliwanag ko yung nag-English ako, kaso hindi yata naintindihan ng tao eh. Okay. Dahil tinanong mo, ma-advance yan. Para pa-atras yung paliwanag ko. Pwede ba, naalala niyo ba nung nagpipreach ako, ang taong may asawa ay parang yunok din. Yes. Hindi nyo narinig yan? Nalimot ko na. Nandito ka ba no? English yan. Nag-English ako. Naalala mo, pinaliwanag kahit Hindi may ko na- asawa. Kahit may asawa. Parang na-recall ko ngayon. Okay. So, kahit na may asawa, para siyang yunok, tumatakbo ba yung yung seconds? Kahit na may asawa, basta may puti ko lang. Kahit na may asawa, para kang yunok kasi, ganito, magsishare ako ng another level of yunok. Spiritual yunok to. Ang yunok may kinalaman sa hindi makapagtalik. Ang castrated. Okay. May dalawang level tayo pag-usapan ulit. Yung mag-asawa, pero para silang fornicator. May asawa na nga, fornicator pa. In what sense? Hindi nagpapagamit. May pinakamalala, hindi makontento sa isa. Yung pinakamalala. Yung pinaka matino, ganito. Sila sa isa't isa. Pero meron mag-asawa, worldly. Aquila Priscilla. Alam mo yung worldly? Kwento ko sa inyo worldly Hindi pa yan kumakaliwa. Hindi pa yan nagkakasala. Walang sila rin. Hindi, walang sharing nga. Pero gusto ko ikwento yung mag-asawa walang sharing. Kaya nga, wordly nga. Meron mag-asawa sa sanlibutan. Hindi pa sila, hindi pa sila kumakaliwa. Kahit habang buhay hindi kumaliwa yan Naniniwala kayo merong mag-asawa na ang mataas sa kanila yung pagtatalik. Parang masyadong priority sa kanila yung pagtatalik. Sino nakarinig ka nun? Amen. Physical. Yung iba, minsan hindi satisfied, doon na nagkakaproblema. Para mataas ang expectation sa pagtatalik, natutukso sa iba. Pero pinag-usapan natin yung nakontento sa isa't isa. Although, sa Kristiyano, okay na yan Pero gusto ko lang na kayong tanungin. Hindi ko na babanggitin isang pastor sa Binondo na dumayo mula sa probinsya. Uy, sinadya sa aking pastor, dapat meron tayo sa miyembro natin yung libro tungkol sa sex. Paano yung mag-asawa masatisfy sa isa't isa? Siguro meron siyang miyembro, may problema sa ganun. Pero tatanungin ko kayo, naka-encounter na ba kayo ng ganun mag-asawa? Na parang mahalaga sa kanila yung satisfaction sa sex. Yes. Say amen, yung naka-encounter Amen. Ano na ako dyan? Nakapag-counseling na ako na yun. Naka-encounter ka na? Yung mahalaga sa mag-asawa yung satisfaction sa sex. Pag hindi siya na-satisfied, maghanap siya ng iba. So, Nag-consult. ibig sabihin, ato na sa Bible din yan Biblical yan, kailangan ma-satisfied ang isa't isa Pero,
Meron na ba kayo na-encounter na ibig sabihin kailangan nasasatisfy na lisensya, pag hindi na-satisfy, kakaliwa yan. Ibig sabihin pagsasama nila nakasalalay dyan. Say amen. Amen. Okay, yung tukoy papasok ang eunuch. Ang eunuch ganito. So what, alam mo ba, bago magte-testimony ako bago ko to i-share, parang nasa ngayon lang masasagot yung matagal ko ng tanong. Kasi siyempre yung pastor na nagkonsulta nag-suggest dun sa kay Pastor Villagonza na maglagay tayo ng lingkod ng message, turuan natin mag-asawa, paano mag-satisfy siya. Yan. Pag-usapan natin yan, parang ganyan, mag-counseling ito po dyan. Ako, sinisimulate ko sa mind ko, paano kaya, sandali, patapusin ko ako, paano kaya, kung may na-encounter ako ganyang tanong, na, uy, hindi ako satisfied sa asawa ko. May mga pare din, sinili, mga ganyan. Eto, ngayon lang ako nagkaroon na sagot. Kasi sa end time, may sagot din yan, kaso hindi paliwanag na detalyado. At sa denominasyon, hawik ang sagot pero hindi detalyado. Ngayon lang ako magpapaliwanag ng detalyado. Ngayon lang ako nagkaroon na sagot. Mamaya. So, ito yung sagot. Alam niyo ba yung sagot ko? Hindi pa. Tinis-testimony ka na. Ang dilemma ko ito, paano kung may mag-asawa na nagkonsulta sa akin, hindi sila satisfied sa isa't isa, mapipilitan ako mag-advise parang Kamasutra. Ako, parang nag-advise ako ng technique na. Diba? Rabasis, yung Annabel Ehorcadas na nilalike ko. Nakita mo sa Facebook. Ginali? Yung Annabel Ehorcadas, yun ang kinokonsilin ko tungkol sa binabanggit. Okay. Ay, tuloy lang ako. Ang dilema ko noon, hindi pa ako nagkaroon ganyan counseling ha. Pero nagsisimulate ako kasi tinanong mo sa pastor na punta. O baka masabi mo. Paano kaya kung meron? Magkakaroon ba ako ng advice ng technique Para sa ganyan? masatisfied. Oo. Parang kasi, maaaring sa denomination meron, no? Sa denomination. Sa Bible bookstore may ganun eh. Kay Bra Francis sa DCAS, nagpapayo si Clem Guillermo niyan. Yung mga libro Makinig kayo. Si Margie Holmes. Margie Holmes? Hindi ba yun? Hindi naman Kristiyano yun eh. Di ba Kristiyano yun eh? So ganito, makinig kayo. Alam mo yung unspoken answer ng denomination at end time. Pag focus ka sa word, hindi nyo pinoproblema yan. May espiritu ang sanlibutan. Kung hindi ka satisfied, nagiging Diyos mo yan. At dyan nahulog si Adam and Eve. Ang kasalanan ni Adam and Eve, hindi bukod si Eve, merong iba, no? Ang kasalanan ni Adam, parang yan ang naging priority versus God. Bakit may bilin? Ang maganda palang pag-aasawa ay parang eunuch din na hindi yan ang Priority. malaking habol mo. Meron kwento ang denominasyon na marami pang bagay ang marriage, hindi lang tungkol dyan. Parang sa mating season, minsan lang yan eh. At meron talaga nag-aasawa, minsan lang eh. Pinasok ng demon yung isip ng sino man sa kanila, gusto niya natutong sumagkasala kasi hindi ako konsento. Iba na yung nahanap kasi niya. So dito daw papasok ang paksa nating eunuch. Ang eunuch ngayon, hindi literal nakapun. Pero ito LCM na, hindi na to PTA. LCM na to. Ito na yung tanong ni Marjorie. Matagal ako para makalala ko kasi spiritual to eh. Para may partida ka. Pwedeng gumamit pero eunuch basically. Hindi kita maintindihan. Sige, diwali tuloy mo. Nawawala tuloy ako eh. Kaya, ano yung sinasabi ko kanina? Inulit mo ko. Nauuna yung ito, kanina, PTA ang topic natin. Yes. Para sa anak natin. Yung eunuch spirit ng eunuch na Abrahanda, maging matino at hindi siya mahulog sa fornication. Ito LCM, hindi rin mahuhulog sa fornication. Pero ganito, alam mo yung pirada ng ibang denomination sa end time? Si Adam and Eve, asawa na niya man si Eve, di ba? Bakit tinawag mo fornication? Yan ang unspoken, di ba?
Bakit tinuring natin fornication? Si Adam and Eve. Napaliwanag kasi ni Jackson, wala sa panahon eh. Ito yun. Hindi Wala sa sila panahon, ibang motibo, ibang partner. kumain na kagad. Pero dito na kay Adam. Asawa naman niya yan. Paano naging fornication? Ganito. Naging priority yan. Yan ang sinasabi ko sa mga halimbawa ng mag-asawa. Nung inalok, Minsan kumain din. Kristyano, minsan hindi. Mahalaga sa kanila yan. Sa Bible, hindi naman binawala yan. Ang problema, Hedonism. kung ayos ang priority mo spiritual, kaya mahalaga ang training bago magkaroon ng LCM. Ayos pa ang priority ng tao. Luto pa siya. Pag hindi siya luto, hilaw siya, problema sa future. Ano ba yung luto? Enjoy na sa Word of God. Hindi malaking priority sa kanya. Kahit taon, walang siping. Naintindihan nyo? May mag-asawa, taon walang siping. Pero iba na yung focus nila. Inwardly, yung mga negosyo, yung mga charity works. Dito sa mensahe, Word, tumutulong. Oh. So, meron mag-asawa, whether hindi believer o believer, no? Na tumanda na, hindi nila habol man ang sex. Ang habol nila, companionship, intimacy sa iba't ibang bagay. Pinakamalaga na yung word, di ba? Ngayon, dito papasok yung yunong. Anong yunong dito? Katulad sila nung anghel sa langit. Parang companion sila pero parang anghel na. Wala nang magitan. Kasi hanggang senility yung dilipasan na, masaya sila, pero hindi kasi yan ang focus nila. Alam mo, maraming ganyan sa mundo, pero pakuntay na yan. Pakuntay na yung mga sinaunang mga matatanda na kaya nila magsama na hanggang mamatay sila, na hindi sila naghahanap ng ibang kaparehan. At hindi sila madalas mag-sex, o halos hindi na sila nagsisex. Hindi na yung sasabi ko? Ang yunok nito, may asawa ka, parang ang yunok. Pero pinag-usapan ko pa, physical lang. Physical example pa to. Dahil matino lang ang pagsasama. LCM to. Parang konektado to sa PTA na Abrahanda eh. Yung LCM na PTA Abrahanda, pag umayos yan, LCM level na yan. Sa LCM level na yan, pag matino yan, hindi rin sex ang priority nila. Dahil hindi sex ang priority nila, hindi sila problema. Technically, wala dapat yung sa baloob, yung kontento, ganyan. Kung isa-satisfy mo, walang katapusan yan. Para ka pumasok sa bitan ng Diablo. So makukunik na siya sa... Konektado. Sa Melchizedek without father. Mamaya tayo Melchizedek, mataas. Yes, oo. Mamaya Kasi yun na yung Melchizedek. priority nila. Alam mo yung Melchizedek na ngayon dito? Sabihin ko na, siningit na eh. Father-in-law, Nakikita ko na yung sasabihin. Melchizedek. Ito, pag ang mag-asawa, parang Priscilla Aquila, whether Pablo o Hindi Priscilla na Aquila, sex. hindi habol sex, hindi habol yung biological clock. Without father or So hindi pa sa matupad ng biological clock, pero the word of priority, maayos ang pag-asawa. Yan ang dapat inuna eh. Yung lapses, lumalakas na laman nun, kailangan paliwanag mo yan. Ngayon, kung yan ay tumakbo at super church, yung Melchizedek anointing ito. Diyan na. Ano ba yung without father, Without parang hindi ka na magkakaanak ha? Hindi yun. Without Asian. Kasi nagkaanak pa rin yung mga asawa eh. Hindi mo habol magparami sa laman, although nagkaanak ka pa rin. Pagpapakarami nga ng spiritual. Through the word. Hindi, ito. Long life. Ito yung Melchizedek, malapit na dito. Hindi dito ha. Yung pinaliwanan ko nung nag-English ako. Matthew 22:30. Yung Melchizedek priesthood, para ka ng anghel sa langit. Na hindi nag-aasawa. Eh, iba rito may asawa. Oo, pero ang focus nila nasa word. So whether nag-asawa ka at hindi ka nag-asawa, Ministry. para kang yunok, at paano napunta sa Melchizedek? Yung Melchizedek na yan, konektado na sa Ministry. anghel sa langit. Ministering Yung angel. anghel sa langit, mensahero ng Diyos, Ministering angels. na ang focus mo ay taga-minister. Tagalingkod ka. Para si Kristo pwedeng kumain o hindi eh. Si Kristo, siya po ng yunok, di ba? Sa laman. Pwede siyang kumain o hindi eh.
Kumain ng ano, ng pagkain. Yung ano, inihaw. So, si Kristo isang example ng eunuch. Kaya nga. Kapun. So, kung paano si Kristo example ng eunuch, si Kristo Melchizedek, yan na rin yung type ng langit sa maging anghel sa langit. Sa resurrection, sabi ni Kristo, kayo magiging katulad ng anghel. Malalim yung sinabi ni Kristo. Itong Matthew 19, konektado sa Matthew 22:13. At paano siya konektado? Yung ulitin ko yung sinabi ko sa English. Kung ikaw ay naging anghel, na-resurrect, magiging katulad mo yung anghel sa langit. Ano ba yung anghel sa langit? For in resurrection. Sabi ni Kristo, hindi They sila neither nakasawa. marry, nor are given in marriage. Pero hindi na sila mamamatay. Tatapusin ko lang ha. Yung Melchizedek, yan yung type ng hindi ka na namamatay. Yung sinabing, kayo'y magiging sacerdote magpakailanman. Ay, hindi. Nor beginning, Sinabi ni Melchizedek, nor end of life. ikaw ay sacerdote ng Diyos magpakailanman. Di ba? Yung sinabi kay Melchizedek, sinasabi sa lahat kay Kristo, at sinabi sa lahat ng mga Kristo na mga anak ng Diyos, na abideth a priest continually. Continually. Ang continually, unawain nyo na eternal life yan. Yes. Kasi ang alam, pwede mo i-type sa noong Melchizedek eh, for a long time, habang buhay siya, continually. Pero itong continually, eternity ito. In the presence of God. You are the angel of God, Melchizedek, you neither marry, pero wala ka ng descent, hindi ka na galing sa sex. Ito yung quote, ito yung susuk sa quote ni Barbanam, yung galing sa sex ay hindi yan ang perfect will, original plan. Of reproduction. Oo. Lahat ng nanggaling sa sex ay kasalanan. Pero dahil tumama na nagkasala. Pero predestinado yun eh. Yun ang sagot dun. So ibig sabihin, hindi tayo galing sa sex, galing tayo sa resurrection. Hindi ka naging anak ng Diyos dahil sa magulang. Yes. Yan ang Melchizedek. Naging anak ka ng Diyos dahil sa oath. Oh. Tumanggap ka ng oath. Pagtanggap mo ng oath, magkaroon ka ng dedication for service. Doon ka Yes. naging eunuch. Nung naging eunuch ka, whether may asawa, walang asawa, o mag-aasawa, kahit yung mag-aasawa, ito na yung sa anak natin PDA. Kailangan, dapat, word. Ang pag-aasawa ngayon, dapat word. Kung may mag-aasawa ngayon, laman eh. Ibig sabihin, part of life, part of biological clock, part of instinct. Pero kung dahil sa word, nag-asawa dahil sa word. Ngayon, ang idea ng pag-asawa, nag-asawa ka dahil sa word. Hindi ka nag-asawa dahil pangangailangan ko, pangangailangan ng katawan ko, kaya pangangailangan ng companionship ko, walang mag-aalaga sa'yo pag tumanda ka na. So, ang dahilan ngayon ng word, siya ang dahilan. Si Kristo ang dahilan. Kaya, Mr. Perish noon, bakit ang tao nag-asawa? Ang pinakamatagal ng dahilan dahil kay Kristo. Kung hindi dahil kay Kristo, walang pag-asawa. Ang pag-asawa, sa tao, parang take for granted. No! Nag-asawa ka kasi pinapakita ng Diyos si Kristo at ang Iglesia. Napakalalim ng hiwaga. This is a great mystery. But I speak concerning Christ And the church. and the church. At ang buong mundo, create sa kaisipan na yun. Ephesians 3:9. 3:9. And 10. Ang buong mundo, ang buong creation, nakasandig dun sa relationship na yan. So malalim yung ano niya, head. At paano papasok ang eunuch? Ang eunuch ngayon, from spiritual to physical, sa physical, hindi ka nag-function na. Kaya tinawag na eunuch. Ang term bagay apply yung word eunuch. Kasi, pag ikaw spiritual marriage, hindi siya physical marriage. So, eunuch. At yung mga spiritual na may asawa, hindi siya katulad ng nahulog na Adam and Eve, na sex-driven. Mayroong mag-asawa, hindi nangangaliwa. Pero, sex-driven. Agree kayo? Yes. Agree kayo, kunwari, whether unbeliever o, ewan ko sa believer kung meron ha. Pero alam ko sa unbeliever, ganito. Maayos ang pagsasama, maayos ang pag-asawa, pero, pag hindi yan napagbigyan, galit. Hindi masaya, minsan nagtatampo o Wala. minsan magdadabog. Ewan ko naka-encounter kayo ganyan. No, ano? Hindi, sumagot mo na kayo, naka-encounter ba kayo ng ganyan? Yes. Madaling ko pa rin yan. Nahiya kayo kumamis. Yes. Tanong ka, mag-aaway pa.
Yung parang, hindi lang hindi siya naka-pattern ng mundo, nakaraos yan. Ang kanyan, Hindi siya masaya, no? Parang nag-aaway pa, parang galit pa yun. Hindi siya magluluto, ganyan, o kaya, Animal instinct. Animal instinct. Kaya yung word eunuch na-apply kahit sa mag-asawa. Kasi merong pag-aasawa na spiritual, merong pag-aasawa na carnal, at yan ang hulog ni Adan. Kasi, ang tanong ng denominasyon, paano naging kasalanan, asawa naman yan? Pero unawain mo, kahit hindi itong kaliwa, kahit sa sarili pag-aasawa, may carnal na pagsasama. Yun yung kasalanan ni Adan. Kasalanan ni Adan, bukod sa pinagtakpan niya si Eva, ang kasalanan ni Adan, hindi naman niya pininusos, sinadya niya yan. Sige, pagbigyan ko to. So, ang pinagbigyan na yan, ganito. Yung carnality. It doesn't mean, buksan nga natin 1 Corinthians 7:5. It doesn't mean, karapatan mo magsiping dahil asawa mo siya. Defraud. Ito yun, Parang Francis. kailan mo na gusto gawin. Ginamit mo na ito dati. Ito na yung eunuch. 1 Corinthians 7:5. 5. Pabasahin ko. Defraud ye not one Hate ye another. not one the other, except it be with consent for a time, that ye may Hawakan give mo, hawakan mo. yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency. Ginamit ko nito, Brother Francis, ng araw. Kaya mahalaga yung CDT kamo. Yung CDT ng mag-asawa mahalaga to. Otherwise, mahuhulog kayo. Nabuksan mo na to before. Sister Linda, program na Napakaparami. harap-harap. Sundan nyo. Ang ganda ng verse. Tinatanong ko lang si Owa. Sundan nyo. Basa. Nagahawak na. Yan, sige naman. Ito, 7.5 basa. 1 Corinthians 7:5. Konektado sa inyo. Mag-asawa na sila. Pero ang sabi dito, hindi ka basta-basta pwede magsiping. Yung Muslim, ito teaching din dito, pero prayer sa kanila. Hawik na hawik pa sa Muslim. May prayer din. Ito actually sa atin natin, hindi lang to prayer. CD. Lahat ng spiritual na mag-asawa, isa na yung CDD. Mas mahalaga sa mag-asawa ang CDD kaysa yung physical na siping. Tinuro mo yan to. Nasundan niya? Doon na papasok ang eunuch. Ibig sabihin, Tanong muna. sandali, patatapos na. Hindi ka basta-basta gusto diretso siping. Kaya napipigilan, nakakapon eh. Nakakapon. Brother George, lapit ka na rito. Wala ng oras eh. Lapit ka na rito. Hindi, kasi, sa alas 9 na. Ang tanong ko doon, bakit sinasabi mo yung gano'n na ang naging priority ng mag-asawa, siping? Wait, tumabagin. Hindi sa plano ng Diyos, original plano ng God, may Spoken word. pagpaparami. Spoken. Pero hindi priority yung sexual, kundi by season. Paano maging type A siya niyan, spiritual o physical? Oh. Yan. Nasa topic ako ng LCM pag-asawa. Tama yan. In defraud. So, ganito. Ang banal na pag-aasawa, hindi priority By ang season yan, by time. Oo nga. Oh, Nasagot na yan Tao eh. naman, walang time. Nasagot na yan eh. Wala lang yan time dahil doon sa serpent nature na Hindi naipapagod. ka, ito ko yung tinatanong eh. Pareho naman yung pinapaliwanag ko sa Hindi kasi, ang plan ang sa'yo, ito sa akin na Hindi ka unawaan. nare-record. Kasi ang Tanong, diretso na tayo. ang tanong ko doon, paano ang type A shadow niyan sa plano, sa original plan of God, na ang reproduction ay sexual? Oh. Ang time and shadow niyan sa plan of God sa sexual reproduction. Tama naman yan. Spiritual reproduction. Ngayon, ang spiritual reproduction, Okay din may sa tayo yung mag-asawa na si D.T. Priscilla. Oo, pero hindi priority ang sexual doon. Priscilla, Aquila Aquila, Priscilla. Priscilla. Ngayon, type din siya kay Kristo at sa Iglesia. Hindi rin sexual yan eh, spiritual yan eh. So, Asawa, 3, 9, 10. so, Patient. itong mga spiritual relationships, ito ngayon ang eunuch na mensahe. Nakatanong hiwaga, hindi siya written letra for letra, pero basahin na natin yung verse ha. Merong ginawang eunuch o ginawang kapon, ginawang batil mula sa mother's womb. Predestinated yan. Merong eunuch ginawa ng tao, merong eunuch ginawa nila sa sarili nila. Ito yung kino-complete per Friday, no? Yung false apostles. Pero, ito yung
Na-train na. Ito na yung ito yung spiritual application na sabi kong yun. No? Ito na yung tanong, papaliwanag ko na ng verse. Yung number 3, yan ang spiritual. Kasi sinabi, for the kingdom of heaven's sake. Eh. Yeah. So hindi siya literal kapon. Kahit na literal siya kapon, doesn't matter. Ah, yes. Oo. Merong na Pablo, merong mag-asawa, naging Aquila Priscilla. Okay? Themselves Number for 2. kingdom. Sabi mo, pwede ba ito maging spiritual? Kasi sabi mo, pwede ba yung mother's womb tsaka yung By ginawa man. ng tao spiritual din. Okay. Bago ka paliwanag ng spiritual, papaliwanag ng physical. Yung mother's womb, may mga taong natural elevate, pero madalang yan. Okay? Number 2, yung ginawa ng tao, minsan nakidnap siya ng isang kaharian at ginawang bantay ng hari. Kinapon. Kinapon. Nag-aingat ng treasure. That's another story. Nag-aingat ng asawa ng hari. Okay? So, dito sa talatang to, number 3 ang automatic spiritual. Ngayon, pwede ba, tanong mo, pwede ba na 1 and 2 spiritual din? Dahil from his mother's womb, predestinado. Okay, sagot ko, pwede. Lahat sila interconnected. Pero, itong 2 ang mahirap ipaliwanag, pero pwede pa rin natin lusot. Ang 2, ginawa ng tao ang pagkayunok, By training. training. Naging matino. So, yung mga ganyang lalim ng paliwanag, pag hindi mo muna pinaliwanag yung basic, Yes. yung pinapaliwanag natin kanina, makakaintindi lang yan, may alam na sa Bible. Correct. Yung mga wala pang alam sa Bible, kailangan magtanong at basahin yung verse. Kasi hindi ko na pinaliwanag yung verse, pa-atlas ako eh. Okay? Mula sa application. So at least, ang ibig ko sabihin So pwede yung paliwanag ko, Jerry, pero mahirap ipaliwanag yan sa baguhan. So ang kailangan mo lang maunawaan yung Traditional. Una. simpleng paliwanag muna, yung mother's womb, physical nature niya, maging I see. celibate. Number 2, Sinilibate. sapilitan dun sa gera ng kaharian, dun sa mga sakop-sakop. Inoble ka lang. Oo. Yung number 3, ito Kusa. yung spiritual. Nagkusa na. Hindi ang kusap. Diyos din may gawa niyan. Yung tao na nagsakripisyo dahil sa langit. Kaya nga. Yung sarili niyang kagawin. Sarili na niya. Okay. Itong Tina- sacrifice sa langit, yan ang Predestinado rin yan. Melchizedek, angel, at maging asawa ni... Yung talata kasi, make themselves. Lagi may intervention ng Diyos dyan. Hindi ka naman makakagawa ng sarili mo. Idadagdag ko lang. Record ah. Hindi na nakikinig Dito sa Okay. training. Closing prayer na. Ang magasaboksig. Hindi na. Okay. Yung asawa ng asawa. Minsan kasi, dati tayo, nung ano tayo, ang asawa ay Wala na akong ibang dalawa. Pero nung nakilala natin si Kristo, yung bride, yung groom, Asawa. yung asawa na tayo ni Kristo. Amen. Spiritually. Pero may gusto ko na napakita sa Bible. Ginawa na rin ito ng RCC. Huwag mag-asawa. Yung pare, pinagbawalan na huwag mag-asawa. Pero ipinapakita ang ano ba yung pag-asawa. Yung sinasabing pag-asawa dito, ito yung may kinalaman sa grove. Oo, yung grove. Kasi lang, hindi ito nakita ng pare. Bawal yung asawa kasi pag nag-iikot ka sa pagka-nag-pare ka, hindi ka na pag-asawa. Pero itong made himself, gusto kong pakita ito, hindi tao ang gumagawa ito. Mismo ang Diyos talaga, nagtatalaga doon, itinalaga siya. Kaya lang, ito naman sexual, ito gusto ipakita. Ang sexual reproduction and spoken word reproduction, magkaiba yan. Kasi may isinisilan through physical by sex na talaga as hindi ka parang evil siya. Evil nature is desire niya, talaga sexual desire. Pero iba yung spoken word reproduction. Spoken word reproduction from the body, soul, and spirit. When they hear the voice of the word of God, not beginning in spirit. Yun ang sinasabing spoken word reproduction. Okay, closing prayer. Kasi Brother Jerry na. Patayin ko na po, Brother Francis. Ako na. Ano ka na? Kasi ako Hindi, ikaw. Ikaw nga eh. Bakit ako? Kasi nagsalita ka sa uli. Oh, ikaw hindi. Paki-close na, paki-close na. Close mo.